Magandang good evening po sa ating lahat. Pakibati naman po yung katabi nyo. Good evening. Yan. Papurihan natin ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na ingkong. Ano nga ba ang nagpapasaya sa iyo? Anong bagay ang nagdudulot ng kasiyahan ng loob sa bawat isa sa atin? Yung bang pag naka-achieve tayo ng mga personal, kagaya ng makapagtapos ng pag-aaral, ma-promote sa trabaho, o kaya dili na may tumaas ang sweldo. Mga tanong na pwedeng pagnilayan, ito ba ang pinaguhugutan ng ating kasiyahan? O kaya na may nakapagtapos ng master's, doctorate, at iba pa na achievement. Ito nga ba ang nagpapasaya lang sa tao? E paano kung halimbawa na mga bagay na ito na may kabaligtaran? Hindi na ba magiging masaya ang tao? Hindi na po ba tayo magiging masaya? Dapat maging masaya habang mayroong buhay. Ang Magnificat, ang awit ni Maria, ay isang katuparan na kung saay matagal na hinintay bago dumating ang pagkakataong nabanggit. Ang kasiyahan na awit ng mahal na Birheng Maria ay nagpapatutuo lang na ang Diyos ay hindi sumisira sa kanyang pangako mula pa kay Abraham hanggang sa dumating ang panahon ng pagliligtas, pagtutubos ng kasalanan, at sa pagdating nga ito ng Mesiyas na ang ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nakakalimot. Ang Diyos ay hindi sumisira sa kanyang mga pangako. Ang nasabi niya ay mangyayari hindi man sa panahon na kanyang winika, pero darating at darating na ang kanyang sinabi mangyayari at magaganap. Ang nilalaman ng Ebanghelyo ngayon, ang Magnificat, ay ang paglingap ng Amang Yahweh sa kanyang bayang Israel. Kaya ang pagpupuri ng mahal na Birheng Maria ay ganun na lamang. Sa kabila ng mga pangyayari sa panahon nila, balikan po natin yung kapanahunan na sila ay sinakop ng imperyo ng Romano. Ibig sabihin, parang sa ating bansa, nung panahon na siguro yung mga naririto ngayon na nakaranas ng mga panahon ng Hapon, di ba, walang kapayapaan, walang katahimikan. Naranasan nila yan. Kaya nga ang pagpupuri ng mahal na ina sa paglingap din sa kanya, at hindi lang sa kanya, sa bayang Israel ay naganap. Eto nga sa gabing ito, na kung saan narinig natin ang Ebanghelyo. At hindi lang yon, ipinapaalala rin ng Magnificat ng paglingap doon sa mga mahihirap. Yung anawim na tinatawag, na ang ibig sabihin ay the poor in the spirit. Na kung saan kahit na matagal ang paghahantay, yung pagtitiwala, yung pananampalataya nila sa Panginoon ay naroroon at hindi nababawasan. Kita niyo po mga kapatid, sa atin panahon, nangyayari at nagaganap din. May mga promises tayo na inaasahan mula sa pangako ng Diyos. Kung hindi pa nangyayari ngayon, time will come, mangyayari at magaganap din. Ano ang kailangan natin? Yung
paghahantay. May tamang panahon. God's perfect timing. In relation sa first reading, my dear brothers and sisters, kung paano ang bayan ng Diyos ay hinihimok na magpuri, magpasalamat sa Panginoon. At hinihimok ng bawat isa na magkaroon ng malinis na kalooban upang ang paghahandog sa Diyos na niluluwalhati ay maging karapat-dapat. Napaka-ganda pong pagnilayan sa ating panahon ngayon na tayo ay naghahandog. Ano nga ba mga inahandog natin? Ano nga ba yung ating pwedeng ialay? Dapat unang-una yung time. Meron tayo dapat time sa ating pananampalataya, sa ating gawain. Pwede rin natin bahagi yung talent. Kung may time tayo, ibahagi din natin yung talento na galing naman sa ating mahal na engkong. It's the same, ialay natin kung merong treasure. The treatise na sinasabi ay isang magandang halimbawa doon sa unang pagbasa na kung saan ang paghahandog ay dapat na mayroong kalinisan ng budhi. Ang paghahandog na mayroong dapat direksyon na kung saan pagdating natin doon sa altar ng Panginoon ay mamarapatin ang ating mga handog. Hindi yung maghahandog tayo na sa kabila ng meron kang ang daladala, pero meron namang sinasabi ang iyong budhi. May sinasabi ang iyong isip na negatibo ukol sa iyong inihahandog. Sabi sa Bible o sa written tradition, iwan mo muna yung handog mo. Kung merong kagalit, kung meron ka mang hindi kasundo, o kung meron kang aayusin, di dapat ayusin mo muna bago ka maghandog upang maging karapat-dapat ang paghahandog na ito sa ating Panginoon. Napakaganda po ng Ebanghelyo ngayon na kung saan ang mahal na Birheng Maria sa kanyang pagpupuri sa ating Panginoon. Ang Canticle of Mary, it's all about thanksgiving and humility. Yung kanyang pagpapasalamat sa Diyos, sa paglingap sa Kanya. At ito nga ay binubuo rin ng 7 na kung saan ay matatagpuan mula doon sa bagay na paglingap ng sa ating mahal na Birheng Maria ng ating Panginoon. Hanggang sa paglingap sa bayang Israel na pinili ng Diyos. Isang tanda ito na kung saan ang pagpapasalamat na mahal na Birheng Maria ay punong-puno ng kasiyahan, ng kagalakan. Kaya sa pasimula pa lang, sinabi ko na, ano bang nagpapasaya sa atin? Ano ba ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan? Minsan, napakarami nating mga suliranin. Pero bakit masaya pa rin tayo naglilingkod? Naglalaba tayo, pero umaawit tayo. Nagluluto tayo, pero kumakanta tayo. May mga problema tayo, pero bakit masaya tayo naglilingkod sa mahal na engkong? Yung saya na yon, saya yon ng mahal na engkong na nararamdaman natin ang tawag do'y inner joy. Yung inner joy na yan, na sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, ay naroroon ang presensya ng ating mahal na engkong. Kaya nga, kaingat din tayo mga kapatid, kagaya ng sinasabi ng mahal na Birheng Maria, kung paano niya sinabuhay ang aral ng ating Panginoon. Isabuhay din natin ang pagiging isang alagad ng ating Panginoon. Alam niyo po, the perfect example of the Anawim is ang ating mahal na Birheng Maria. Yung sa kabila ng kanyang paghihirap, sa kalinisan ng kanyang budhi, na wala na siyang ibang inasahan kung hindi ang ating Panginoon. Ang kanyang pagtitiwala ay naroroon palagi.
Sa ating buhay, marami rin dumarating sa ating suliranin at problema. Magtiwala lang tayo. Kagaya na sinasabi sa first reading, ibigay mo lang ang sarili mo. Magtiwala ka at maging masaya. Yung bigay mo ang buong iyong kalooban at buhay. Bahala ang mahal lengkong sa'yo na magbalik. Kaya dalasan, yung dumarating sa ating sarili, yung mga bagay na nagpapalugmok, nagpapahina, nagkakaroon ng puwang sa ating pananampalataya. Huwag po tayong papayag na tayo ay mawalay, tayo ay manghina. Kasi ang Diyos nandiyan para laging bumulong sa atin. Hindi man sa literal na tenga, sa puso, nandiyan ang Diyos. Maririnig natin ang kanyang tinig. Tanong, bakit ba kailangan bumulong ang Diyos? Ibig sabihin lang, kaya bumubulong ang Diyos sa atin dahil malapit siya sa atin. Di ba? Kung literal, kung magkatabi ba kayo, sisigawan ka ba? Hindi ka sisigawan. Kasi kaya bumubulong ang Diyos dahil kasama natin siya. Kaya bumubulong ang Diyos kasi naririyan lang siya sa tabi natin. Ngayon, bakit naman ang kalaban ng Diyos ay sumisigaw? Kasi nga, malayo ang kalaban ng Diyos sa atin. Example, nasa loob ka ng bahay, pag may sumigaw doon sa labas, di ba, makukuha ang atensyon mo. Pero kung hindi naman pala makaka-uplift ng iyong pananampalataya, kung hindi naman pala makatutulong sa iyong ginagawang espiritualidad, ignore it. Kasi hindi siya bagay sa iyo. Hindi siya bagay sa atin dahil ang kanyang isinisigaw ay ang paglayo sa Diyos na ating sinasamba. Ang kalaban ng Diyos ay malayo, kaya siya sumisigaw para makuha ang ating atensyon. At pag nakuha ang ating atensyon, lalayo na tayo sa ating Panginoon. Hindi dapat nating gawin yon. Dapat tayong makinig sa bulong ng ating Panginoon, ng ating mahal lengkong, dahil siya ang ating Diyos. Kaya sa gabing ito, mga giliw ko pong minamahal, sabi ng mahal lengkong sa kanyang mensahe, ang awiti o ang panalangin inaawit ay mataas na uri ng panalangin kaysa sa panalangin dinadasal. Hinarin tulad ng mahal lengkong sa kanyang mensahe, ang ebanghelyo ngayon, ang Magnificat ng mahal na Birheng Maria. Kaya sa gabi pong ito, mga giliw ko po minamahal, manatili tayong matapat, manatili tayo sa pagpapala ng ating mahal lengkong at manatili tayo sa kanyang grasya at pagpapala upang tayo man din ay palaging maging masaya at ang saya na ito ay maihawa natin sa iba upang ang saya na meron tayo ay kumalat at maiakay natin ang ating kapwa sa simbahang itinatag ng ating mahal lengkong, ang Apostolic Catholic Church. Ave Maria Purisima, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na